alam niya guilty siya, makikiusap, pabulong. Yung para hindi malaman, marinig ng mamamayang Pilipino. Kasi wag na nating ituloy ito, no? Wag na nating palakihin ito. Okay na, ganyan. Peace na lang tayo. Pero hindi ho yata papayag talaga si Senador Panfilo Lacson. Pag inosente, yung Ah. inatak mo, tulad ako, I will stand my ground Correct. and I will fight back. Mhm. At kung yun ang babato sa akin, malinis, wala akong may babato sa kanya. Pero kung ang babato sa akin, maraming putik, maraming kasalanan din, humanda siya. Totoo yan. Sabi din ni ni Marilu Gallego, hindi alam ni Matet. Sino Matet? Si Peter? No, hindi alam ni Matet magaling mag-imbestiga si Senator Ping. Alam nyo mga kababayan, tama kayo, no? Humahanga ako lalo na sa kampo, doon sa team ni Ping Lacson mag-imbestiga. Bakit po mga kababayan? Nung panahon po ng paumpisa pa lang po tayo dito sa mga flood control, paumpisa pa lang po natin malaman yung about sa mga diskaya. Bumagyo o umulan ng malakas sa Pilipinas, bumaha ang buong Pilipinas, nagtaka ang presidente, bakit ganon? Sabi nung administrasyon ng Duterte, meron silang 13,900 na mga flood control. Bakit parang walang gumana? Bakit parang lubog sa baha ang Pilipinas? Napagtanto siguro ng presidente, sandali lang, paimbestigahan kaya natin itong lahat ng ito. Alamin natin kung sino yung mga gumawa ng mga flood control. Tingnan natin kung talagang ginawa nila ng maayos at hindi substandard. At doon na nga po, inilapag, pinakita sa atin ng ating presidente yung mga 15 na pangalan po nung mga kontraktor na madalas nabibigyan ng mga malalaking proyekto pagdating po sa flood control. 'Di ba? Nailatag at diyan na nga po nagsanga-sanga yung mapangalanan si Jinggoy Estrada na idinidepensa naman ni Rodante Marcoleta na kesyo daw po safe daw si Boss Jinggoy, hindi naman daw sabi ni Bryce Hernandez. Tapos yung kampo naman po ni Senador Panfilo Lacson, mga bossing, ay iyon. Ibang klase gumalaw kumilos. Talagang mismong pinuntahan po nila yun pong mga lugar na nakatala na mayroong ginawang mga project na mga flood control at iba pang mga proyekto para hindi lumala ang baha sa Pilipinas. Pinupuntahan at doon nila na pagtatanto, nakikita ho nila na talagang walang tumindig na mga proyekto sa mga lugar na sinasabing merong mga flood control project. Yung iba, hindi pa nga nauumpisahan. Ganyan ho talaga mag-imbestiga yung kampo ni Senador Panfilo Lacson. Kaya ho, eto si Alan Peter Cayetano, delikado ho ito. Delikado ho ito mga kababayan. Panigurado po. Alam ko may nakita na ako ibinalita no? Ayan, dyan sa Team MR, ipapasa lang nila yan dyan sa aming group chat. Makikita yung mga flood control, mga project na talagang pinapakita isa-isa yung picture, no, ng kampo ni Senador Panfilo Lacson. Mamaya lang uungkatin natin yan. Tuloy lang natin ito. Talaga hindi ko siya titigilan. Kasi ready talaga ako makipag-bardagulan pagdating sa mga anomalya. Di maghanap din siya kung ano yung makita niya. Siya nagsimula Alam mo, hindi naman ako kumikibo. Ang katapat niya noon, si Senator Erwin Bakit dinugtong na yung pangalan ko na nagdoble yung salin ko? Kinuray ko pa nga siya. Hindi nagdoble, nag-quadruple ka. Pero anong masama? Kung umalis ako sa gobyerno ng 2022, tapos yung taxable years ko nga na 2023 and 2024, na ipinal ko ng 2024 at saka 2025, talagang sapat yun na nagko-commensurate doon sa aking dineclare na kinita. Kasi ayoko mandaya sa BIR. Sinasabi ko nga, may mga nag-advise nga sa akin, wag, dayang naman kasi 10.5 million yung binayaran ko ng para sa... Yung 10.5 million na binabayaran o babayaran sa BIR ni Senador Panfilo Lacson, maliit na lang po yun doon sa negosyo niya. Bakit pa niya pasasakitin niyang ulo? Malamang po kung sinagot kung sinunod ni Senador Panfilo Lacson
na wag nang bayaran ng ayos o tama yung 10.5 million na yon, malamang yun yung posibleng mahugot ni Alan Peter Cayetano na ipanlaban sa kanya. Napakagandang desisyon po ng ginawa ni Senator Ping Lacson. Talaga namang, maliit lang yan. Bakit ko pa dadayain? Diba? Total naman, totoong kumita naman talaga ako. NAP San Jose, more power, Boss Mark, from Cerritos, California. Yun po yung ginagawa niya. Kaya siguro mga kababayan, etong si Alan Peter Cayetano, kamot ulo po ngayon. Lalo na ito yung sinasabi ko ho sa inyo, mga bossing. No? Ito ho yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na talagang kapag ka nag-imbestiga ho ang kampo ni Senador Panfilo Lacson, talagang iniisa-isa ho, mga bossing. No? Talagang iniisa-isa ho. Ayan po, ito ay galing mismo doon sa Facebook page ni Senator Ping Lacson. Ayan daw po, Project 1, Contractor A, mukhang hindi tapos. Project 2, ang dami, Boss Alan. Ano? First Progress Billing, Contractor A, Contractor B. Parang walang pinagkaiba. Etong isang picture, Marso 21, 2026. Yung sunod na picture, March June 16, 2026, parehas lang, walang pinagkaiba. Tenga, ayan Marso 21, di ba? Nakasulat dyan. Baka 2025 pa nga yan Di ba? Tapos hanggang ngayon, meron pa, yare Talagang hindi umusad. Ano sabi dito? Taguig flood control, base sa ebidensya, halos kontrolado ni Senate President Cayetano ang DPWH operation sa Taguig, mga bossing. Basahin ko yung mismong nakapost dito sa channel ni Ping Lacson. Ang kalakaran sa Taguig, kontrolado ng isang tao, ipinapakita ng ecosystem sa Taguig na itinalaga na ng maaga ang mga proyektong pang-infrastruktura sa mga paboritong contractors habang inaasahang susunod ang district engineer sa mga utos ng mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sir, mukhang tenga lahat ito Mukhang mga hindi tapos yata ito, sir. No? Mahirap maihabol to. Yung tipo bang sinasabi ko na mahirap maihabol to? Kasi merong iba ang ginagawa nila. Pagka alam nila na maiimbestigahan na sila at malapit sila sa bingit ng imbestiga, bigla nilang papapuntahan, ipapagawa. Yun nga po yung ibang mga nakikita nila Vince Dizon, mga bossing na, kakasimento lang nito kakagawa lang nito alam nyo na iimbestigahan kayo, kaya nyo pinuntahan. Ganon ang estilo ho nila, mga kababayan.